Chapter 14. Parang sasabog ang dibdib ko sa galit at kulang na lang ay maduraj ko ang manibela sa higpit ng hawak ko dito. Binuhay ko ang makina at sinundan ang sasakyan ni Marcus sa isang restaurant na paborito ni Papa Damian sila tumungo. Magkahawak kamay pa rin silang pumasok sa restaurant. Sinalubong sila ng manager at binati. Mula sa labas ay nagngingit-ngit ang dibdib ko sa galit at selos habang pinapanood ang dalawa na masayang kumakain habang nag-uusap. Matamis ang ngiti ni Marcus sa labi habang titig na titig sa sekretary niya. Ngiti at titig na kahit kailan ay hindi niya binigay sa akin. Damn you, Marcus. Mariing yuzel ko kasabay ng pagpatak-ing luha ko. Sobrang sakit na parang sinasaksak ang puso ko ng paulit-ulit habang nakikita ko si Marcus na masayang kausap ang ibang babae. Para akong unti-unting pinapatay. Marahas kong pinahid ng kamay ang luha sa aking pisngi at yumigting ang aking panga. Sinasabi ko na nga ba at may iba kang babae, Marcus? At ang secretary mo pa talaga ang pinatulan mo. Isang mababang uring babae lang ang pinalit mo sa akin. Matalim kong tinitigan ang secretary ni Marcus na mayanhing kumakain habang nakangiti. Hayop kang babae ka. May paabi sabi ka pang hindi ka pumapatol sa may asawa. Malandi ka. Pok-pok. Humanda ka sa akin. Pagsisisihan mong pumasok ka sa kumpanya ng asawa ko, naghintay pa ako sa labas ng restaurant hanggang sa matapos kumain ang dalawa at magkahawak kamay pa ring lumabas ng resto. Inalalayan pa ni Marcus ang secretary pagsakay ng sasakyan na para ba itong isang babasaging kristal. Muli kong binuhay ang makina at sinundan ulit sila kung saan pa pupunta. Ngunit pabalik na sila sa opisina, walang problema sa akin kung magbubukod ka. Pero kaya mo ba? Tanong ni Ante Val sa pagitan ng pagmuya ng pagkain. Kakayanin ko po, Auntie. Saka gusto ko rin pong maranasan na maging independent. Sabi ko. Nagpapalim ako kay Ante Val na bubukod pansamantala. Ang dahilan ko ay lilipat ako sa dorm na malapit na opisina para hindi na ako mahirapan mag-commute. Na siyang totoo naman. Minsan ay nahihirapan din akong mag-commute lalo na sa umaga dahil nakikipag-unahan ako sa taxi tapos aabutan pa ng matinding traffic. Kaya nga ang ginagawa ko ay mas maaga akong pumapasok. Isa pa sa dahilan ko na hindi ko sasabihin kay Ante Val ay ayoko siyang madamay sa nagbabantang sagupaan namin ni Tita Claudia. Kaya ngayon pa lang ay lalayo muna ako sa kanya. Nagpaalam ka na ba sa Nanay Feli mo? Nako, pihadong mahihirapan kang mapapayag yun. Ani Ante Val. Tatawagan ko po siya mamaya para magpaalam. Paniguradong papayagan din po niya ako. Saka uuwi din naman po ako dito paminsan-minsan, 10 siya, ikaw ang bahala. Anytime naman ay pwede kang bumalik dito at laging bukas ang pinto para sayo. Salamat po, Auntie. Kinagabihan ay tinawagan ko si Nanay Feli para magpaalam. Gaya ng inaasahan ko ay tutol nung una si Nanay Feli. Pero pinaliwanag ko naman sa kanya kung bakit ako bubukod at titira malapit sa opisina. Sa huli ay pumayag din siya. Napangiti ako matapos kong ailapag sa side table ang flower vase na may lamang red roses na binigay sa akin ni Marcus. Nasa tabi yun ng glass wall. Siguradong mas maganda yung tingnan bukas pag natama ng araw. Nilibot ko ang tingin sa buong unit. Kumpleto na ito sa mga gamit. Narito na rin ang ilan kong mga damit at gamit. Kahapon lang ako naglipat at pangalawang gabi ko na ngayon na matutulog dito sa unit ko. Sinilip ko ang oras sa suot na relo. 6:00 pasado na pala ng gabi. Tumungo ako sa kusina para maghanda ng dinner. Dito kasi kakain si Marcus kaya ipagluluto ko siya ng masarap. Kailangan kong magpa-impress sa kanya lalo. Gagawin ko sa kanya ang hindi kayang gawin ni Tita Claudia. Gaya ng ipagluto siya. Ngayong dito na ako nakatira sa isang high-end condominium, madalas na kaming magkakaroon ng solong oras ni Marcus. Handa na akong ibigay ang sarili sa kanya para mas lalo pa siyang mabaliw sa akin. Pangiti-ngiti ako habang nagpe-prepare ng iluluto. Tuldok. Sunod-sunod ang subaw ni Marcus sa kanin at ulam na niluto ko na tila ba gutom na gutom siya. Ang sarap niyang panoorin na parang sarap na sarap sa niluto ako. Simple lang naman ang niluto ko. Bangus steak at tinulang manok. Ham tastes so good, sweetie. Ang sarap mong magluto. Baka manaba ako nito. Nakangising sabi niya. Ayos lang. At least lagi kang busog sa pagmamahal ko. Biro ko pa.
Natawa naman siya. Don't worry, every weekend na akong nagwo-workout at hindi na ako masyadong kumakain ng rice. Aniya, masyado ka namang conscious sa katawan mo. Ngumisi siya. Of course, I have to take care of my body. Kasi, tumatanda ka na. Natatawang biro ko sa kanya. Pero lalo lang siyang ngumisi. Guwapo naman. Umikot ang mata ko. Oo na, guwapo ka na. Wala namang duda doon. Sabay na kaming natawa at pinagpatuloy na ang pagkain. Sa linggo, dadalhin kita sa mansion para formal nang ipakilala kay Papa. Ayos lang naman sa'yo, di ba? Ngumiti ako sa kanya. Oo naman. But how about Daisy, Marcus? Siguradong magtataka siya o kaya ay maguluhan. Matalino si Daisy. Unti-unti kong ipapaliwanag sa kanya hanggang sa maintindihan niya. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Nag-aalalang tanong ko. Kahit anak si Daisy ng taong kinamumuhian ko ay hindi naman ako magiging masama sa kanya. Inosente siya at walang kasalanan. Inabot niya ang kamay ko at pinisil. Sana ay magustuhan ka niya. Kung hindi man, ang ipapakiusap ko sana sa'yo ay maging mapagpasensya sa kanya. Hinawakan ko rin ang kamay niya at ngumiti sa kanya. Maiintindihan ko naman kung hindi niya ako magugustuhan. But I will do my best para makuha ang loob niya. Ngumiti na siya. Thank you, sweetie. Pagkatapos ng dinner ay pinagsaluhan namin ni Marcus ang dala niyang wine sa living area. Magkatabi kami sa couch. Nakaakbay siya sa akin at nakasandig naman ako sa kanyang malapad na dibdib. Paminsan-minsan ay nagsasanib ang aming mga labi sa magaan na halik hanggang na naging mapusok. At maya-maya pa nga ay Nagel umikot na ang kanyang kamay sa aking katawan. Lie down, sweetie. Kumagat labi ako at humiga na sa gitna ng kama. Tinanggal ko ang dress kung wala na sa ayos at hinagis yun sa lapag. Kinuha ko ang dalawang malaking unan at nilagay yun sa aking likuran. Samaam pa naman si Marcus sa kama at gumapang palapit sa akin habang malagkit ang tingin. Kumagat labi ako. Kumabog ang dibdib ko sa kaba at pananabik. Scared. Nakangisi pang tanong niya nang nasa ibabaw ko na siya. Kinda. Mahinang yuzel ko. Tumawa naman siya. Don't worry, sweetie. I'll be gentle. Aniya at commendat pa. Napanguso naman ako. Duda ako sa gentle mo. Muli siyang tumawa ng malakas at siniil ako ng halik. Me too, sweetie. Duda rin ako kung magiging gentle ako. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. Anas niya habang hinahalik-halikan ako sa pisngi, leeg at ibabaw ng dibdib. Basta Marcus, dahan-dahan lang. Ang laki mo eh. Mahinang yuzel ko. I will try my best, sweetheart. Binuka na niya ang mga hita ko at lumuhod sa pagitan sabay dapa sa ibabaw ko. Yumuko siya at sinakop ang labi ko sa masuyong halik. Kumagat labi ako nang ihagod-hagod ni Marcus ang kahabaan niya sa hiwan ng pempem ko. Nakaramdam ako ng kiliti at lalo akong nanabik na maramdaman siya sa loob sa kabila ng kaba ko. Napasinghap ako nang makaramdam na ako ng kirot. Marcus mahinang sambit ko at tumingin sa nobyo. Is it hurt? Kagat labing tumanggo ako. Kaya pa, muli akong tumanggo. Alright kapag hindi mo kaya sabihin mo lang sa akin, okay. Kaya ko, ngumisi siya at magaan akong hinalik-halikan sa labi at pisngi habang lalo pa niyang dinidiin ang kanyang alaga. Damiin naman ang hawak ko sa kanyang braso nang samigid pa ang kirot. Nararamdaman ko ang unti-unting pagbanat ng laman ko na parang napupunit. Ang sakit. Mangiyak-ngiyak na saad ko at halos bumaon na ang mga kuko ko sa braso niya. Tumigil siya sa paggalaw at tumingin sa akin. May pag-aalala sa kanyang mukha. Should I stop, sweetie? And no. Sagot ko. Are you sure? Yes. Ituloy mo na please. Kaya ko. Sabi ko kahit napapangiwi dahil sa kirot. Ngayon pa ba ako outrest ngayong nararamdaman ko na siya sa loob ko? Mahina siyang nagmura at muling gumalaw na ikinadaing ko ng malakas. Samigid ang matinding kirot na ngayon ko lang naranasan sa buong buhay ko. Para akong hinihiwa sa dalawa sa sobrang sakit at hindi ko na napigil ang maluha. I'm so sorry, sweetie. I'm so sorry. Pabulong na yuzel ni Marcus habang tinataniman ako ng maliliit na halik sa pisngi at pinapahid ang luha ko. Bakit kasi ang laki-laki ng ahas mo? Naiiyak na sabi ko sabay suntok sa braso niya. Tumawa naman siya. Anong magagawa ko? Gifted ako. Sinaman ko siya ng tingin sabay nguso.
Siguraduhin mong masasarapan ako mamaya, ha? Kundi, last na ta. Hanggang kiskas ka na lang talaga. Ngumisi siya. Hindi ako papayag dyan. Uulit-ulitin natin ito at sisiguraduhin kong masasarapan ka. Babaliwin kita sa sarap. Hindi ako papayag na ako lang ang mabaliw. Sumanghap ako nang muli siyang gumalaw. Marcus. Kumapit ako ng mahigpit sa braso niya sabay ngiwi dahil sa gumuhit na kirot. Kaunting tiis lang, sweetheart. Mawawala din ang sakit. Feels good. Nang hihibong tanong pa niya. Kagat labing tumanggo naman ako. Yumuko naman siya at sinubo ang isa kong dibdib habang patuloy pa rin siya sa pag-ulos sa aking lagusan. Napapapikit naman ako sa sumisigid na sa sarap. Meron pa rin namang kaunting kirot pero hindi ko na yun pinapansin dahil mas focus na ako sa sarap na dulot ng bawat hugot at baon ng kanyang mataba at mahabang alaga. Maya-maya ay huminto sa paggalaw si Marcus at bumangon. Titig na titig ako kay Neva na nasa ibabaw ko habang sensual na gumigiling. Hindi ko magawang lalas ang tingin sa kanya. Para siyang Diyos ang sumasayaw sa ibabaw ko. Kay sarap niyang pagmasdan. Ang kanyang magandang mukha na nakaguhit ang sarap sa ginagawa. Ang kanyang malulusog na dibdib na umaalog sa bawat indayog niya. Ang kanyang manipis at maliit na bewang at ang kanyang makurbang balakang. Kay sarap nung pagmasdan. Higit sa lahat ay ang kanyang masikip na ibang sinasakal ang kargada ko. Sa hindi ko na mabilang na babaeng nakasiping ko sa buong buhay ko tanging si Neva lang ang birhen. At iba sa pakiramdam na ako ang una niya. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko. Kanina nga ay parang sasabog ang dibdib ko sa tuwa nang sa wakas ay naangkin ko na siya. Pinipigilan ko lang ang sarili ko na panggigilan siya masyado dahil first time niya pa lang. Ang sarap mo, Marcus. Pilyang turan niya. Mahina naman akong natawa at dinampyan siya ng halik sa labi. Ang sarap sa pakiramdam na nasatisfied ko siya. Mas masarap ka, sweetie. Bumungisngis siya at sumiksik sa leeg ko habang haplos-haplos ang dibdib ko. I love you Marcus. Mahinang yuzel niya sabay dampi ng halik sa aking leeg. Napangiti ako at hinalikan naman siya sa noo. So do I, sweetie. I love you more. Bulong ko. Ilang sandali kaming nanatili sa ganung posisyon. Ngunit maya-maya lang ay naramdaman kong malalim na ang paghinga niya kaya sinilip ko ang mukha niya. Napangisi ako nang makitang tulog na siya. Malamang ay napagod. 3 beses ko siyang inangkin ngayong gabi. Bitin pa ako pero hahayaan ko muna siyang magpahinga. Marami pa namang pagkakataon na maangkin ko siya ulit. Ngayong tuluyan ko na siyang naangkin ay hindi ko na siya pakakawalan pa. Tuldok. Naalimpungatan ako sa tunog ng cellphone ko. Kinapa ko yun sa ibabaw ng side table at nakita kong tumatawag ang private investigator na inupahan ko para sundan si Claudia. Maingat kong inalis ang braso sa ilalim ng ulo ni Neva pati na rin ang braso niyang nakayakap sa akin at dahan-dahan akong bumangon. Bahagya siyang gumalaw pero hindi naman nagising. Tinaas ko ang makapal na kumot hanggang sa kanyang leeg para hindi siya ginawin. Dinampot ko ang tuwalyang nakasampay sa armrest ng couch at binalot yun sa aking ibaba. Tinungo ko ang French door at binuksan yun. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng panggabi. Lumabas ako sa balcony at muling sinarado ang French door. Hello, Ascoto. Bati ko sa private investigator. Good evening, sir. May update na ho ako tungkol sa asawa nyo. Bamantong hininga ko at mariing naglapat ang labi ko. Sinend ko na ho sa email nyo ang soft copy. Ang hard copy naman po ay ipapadala ko bukas sa opisina nyo. Thank you, Ascoto. Ipapadala ko na lang sa account mo ang pera. Salamat ho, sir. Kontakan nyo lang ho ako kapag kailangan nyo ulit ang serbisyo ko. Binaba ko na ang cellphone at pinatay. Binuksan ko ang email ko at nakita ko ang mga pictures na pinadala ni Ascoto. Isa-isa ko yung binuksan. I'm sure itong si Neva ay may alam. Nagangat ako ng tingin sa dalawang kaibigan na kasabay kong mag-snack dito sa cafeteria. Nakatingin silang parehas sa akin. Dunga, shika mo naman bae. Antag sa akin ni Christy. Tumaas ang kilay ko. Ang alin ba? Natatawang pinocenti kong tanong. Pero may ideya na ako kung ano ang gusto nilang malaman. E di yung tungkol kay Sir Marcus at kay Ma'am Claudia. Pabulong naturan ni Aya. Anong tungkol sa kanila? Pinocenti ko ulit na tanong. Tumaas na ang kilay ng dalawa kong kaibigan. Don't tell me hindi mo alam ang kumakalat na chismis. Saad ni Christy.
Ngumisi ako. Ang dami kayang kumakalat na tsismis. Linawin nyo kasi. Nagpalingga-lingga muna sa paligid si Aya bago bumaling sa akin. May kumakalat na tsismis na naghiwalay na daw si Sir Marcus at Ma'am Claudia. Kunwaring natigilan ako, talaga. May ganung tsismis. Oo, hindi mo alam. Hindi, ngumuso si Christy. Imposible. Ikaw ang secretary ni Sir at madalas nakasama. Busy kasi ako sa dami ng ginagawa ko. Saka wala namang nababanggit si Sir. Sabi ko pa at nag-iwas ng tingin sabay kagat ng clubhouse. Somehow ay nagi-guilty din ako. Alam kong malalaman din nila ang totoo na ako ang kabit ni Marcus. Ngayon pa lang ay hinahanda ko na ang sarili ko sa panghuhusga nila. Masasaktan ako pero parte yun ng plano ko. Kailangan ko lang tigasan ang dibdib ko at kapalan ang mukha ko. Pero alam mo, kung totoo man na hiwalay na Sir Marcus at Ma'am Claudia, abay deserve. Oo nga, lalo pa at may pagkabruha si Ma'am Claudia. Pero kung totoong naghiwalay sila, bakit kaya? Ano ang dahilan? Tumingin ako sa dalawang kaibigan na topic si Marcus at Tita Claudia. Nakikinig lang ako sa kanila at hinahayaan lang sila. Hindi na ako nagulat kung kumakalat na nga ang simmons tungkol sa hiwalayan ni Marcus at Tita Claudia. Lalo pa at maituturing na parang celebrity na at kilalang personalidad si Tita Claudia. Si Marcus naman na bagaman pribadong tao ay kilala din siya. Baka naman nag-cheat ang isa sa kanila. Hula ni Aya. Kung may nag-cheat, sino? Si Sir Marcus. Tanong ni Christy. Posible, o baka naman si Ma'am Claudia. Di ba? Kung sino-sinong mga lalaki ang kasama niya sa mga picture na pinupost niya sa social media niya. Hinala pa ni Aya. Mga endorser at modelo niya ang mga yun. Abay anong malay natin? Kung sa bagay. Hanggang sa matapos ang break time namin ay walang ibang pinag-usapan ang dalawa kundi si Marcus at Tita Claudia. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng opisina ni Marcus. Nakita ko siyang nakatayo paarap sa glass wall at kausap ang abogado sa phone. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila kaya muli kong sinarado ang pinto at bumalik sa table ko. Napangiti ako at napakagat labi habang tinitipa ang keyboard. Nag-e-encode ako pero wala naman sa ginagawa ang isip ko kundi na kay Marcus. 3 araw na ang lumipas mula nang may nangyari sa amin sa unit ko. Tuluyan na nga akong nagpaangkin sa kanya at masasabi kong ang unang gabi namin na yun ang hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Gosh! Parang nararamdaman ko pa nga sa loob ko ang malaking batute niya. Parang impyerno sa una dahil sobrang sakit talaga dahil nga sa laki ng alaga niya. Pero worth it naman ang sakit dahil sobrang sarap na ang naranasan ko pagkatapos. Ang sarap-sarap niya sa loob ko. Nang pumasok sa isip ko ang alaga ni Marcus ay siya namang patibak ng pempem ko na parang miss na rin ito. Hindi pa nasundan ang nangyari sa amin ng gabing yun dahil namaga ang P**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 
risk ko. Halos di nga ako makalakad kinaumagahan kaya napa-absent ako. Pero hindi naman ako pinabayaan ni Marcus. Binilhan niya ako ng gamot na epektibo naman dahil mabilis lang nawala ang maga at nakapasok din ako sa sumunod na araw. Grabe naman kasi talaga bumayo ang mama. Kulang na lang ay lumubog ako sa kama. Ipinilig-pilig ko ang ulo at pilit inalis sa isip ang alaalang yun dahil nagsisimula na namang mag-init ang aking katawan. Kapag ganito pa naman ay hindi ako nakakapag-focus sa trabaho. Nagangat ako ng tingin nang bumukas ang elevator. Natigilan ako sa ginagawa nang makita si Tita Claudia. Matalim ang tingin niya sa akin na nagdulot ng kaba sa aking dibdib. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa tingin niya. Humugot ako ng malalim na hininga para alisin ang kaba. Tumayo ako at pilit na ngumiti sa kanya. "Good morning, ma'am." Casual na bati ko. Ngunit wala siyang tugon na lumapit sa table ko. Naikuyom ko naman ang kamao. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Malakas akong napasinghap nang lumagapak ang kamay ni Tita Claudia sa aking pisngi. Para din akong nabingi at nanggapal ang aking pisngi. Ngunit kasabay din nun ay parang naglaho ang kaba sa aking dibdib at napalitan ng galit. Nagising ang natutulog na galit sa aking dibdib. Isa pa muling sampal na malakas sa kabilang pisngi ang binigay niya sa akin. Pumikit ako ng mariin at tumiimbagang. Gusto kong ibalik sa kanya ang sampal na binigay niya. Pero hindi muna. Kailangan kong magtimpi pa, kunwaring naiiyak na tumingin ako sa kanya.
Ma'am Claudia, bakit po? Nanlilisik ang mata niyang dinuro niya ako. Nagtatanong ka pang gaga ka. Akala mo hindi ko malalaman ha? Asek niya. Ang alin po ma'am? Maang-maangan na tanong ko pa. Na ikaw ang babae ni Marcus, gagapamaling muli ang mukha ko nang bigla na naman niya akong sampilan, mahapdi na ang pisngi ko dahil sa lakas ng mga sampal niya. Napaigik ako at napangiwi nang bigla niyang hilahin ang buhok ko. Halika rito. Hinayla niya ako paikat sa table. Pasimpleng pinindot ko naman ang intercom. Muntikan pa akong madapa sa swivel chair. Aray ko po, ma'am. Nasasaktan ako. Hiyaw ko. Pero hinayaan ko lang siya sa gusto niyang gawin sa akin kahit gustong-gusto ko nang gumanti. Nasa opisina lang si Marcus at siguradong anumang sandali ay lalabas siya. Makikita niya ang ginagawa sa akin ng bruha niyang asawa. Hinayla niya ang buhok ko at tinaas ang mukha ko. Sumalubong sa akin ang galit na galit niyang mukha at nanlilisik na mga mata. Nasasaktan ka, ha? Dapat lang yan sa'yo dahil malandi kang pokpok na kebet ka. Senggal niya at pinagsasampal ako sa mukha na may kasama pang kalmo. Napahiyaw naman ako at sinasalag ang mga sampal at kalmo niya. Pero lalo lang siyang naging agresibo. Sa lahat ng lalaking pwede mong landiin ang asawa ko pa. Malandi ka. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, ma'am. Maang-maangan ka pang puti ka. Huling-huli ka na kaya ito ang dapat sayo. Winagwag niya ang buhok ko at tinulak ako. Napahiga ako sa sahig na may carpet at doon ay pinagsasampal pa rin niya ako habang minumura niya ako. Umupo pa siya sa ibabaw ko. Panay naman ang sigaw ko ng tama na habang naiiyak. Tinitiis ko ang bawat sabunot, sampal at kalmo niya sa akin. Hindi ko muna siya papatulan para makita ni Marcus kung gaano siya kabruha. Niva, parang nagliwanag ang madilim kong paligid nang marinig ang malakas na sigaw ni Marcus. Sir Marcus, tulungan niyo ko please. Umiiyak na sambit ko.